May nakikita kang adding. Yon. Hello! Oh my God! Yon. Hello! Oh my God! Nakakaloka. Ayan. Ano may delay? Ay, oh. Ano may delay? May ano ka, naka-speaker ka ata, nagpi-feedback ka. Oo nga. Ayun, sorry. Ayun. Ayan. You see me? Oh my gosh. Kita Oo ilong nga. ko. Kailangan pala medyo malayo. Ayan, nilayo ko na. Oo. Okay. So, Ayun, ayun. mga kapatid, welcome po si Sis Kat. Ano? Sige, sister. Welcome po. The floor is yours. Ayun, wait lang. Ayun, so, well, I'm just holding my phone, Kasi dapat sa PC, CJ. Ayun, so, magandang araw po o gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kasama. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And then, yun nga, welcome po ulit dito sa program ni Brad CJ Perez sa ating mga exiters and sa mga closets mula sa nating sinamahan na organization. Before I go any further, please allow me to greet some people. Okay, yung mga kaibigan ko sa Cult of Friends, sila Kaloy, Aqua, sila Dagnasty, si Speechless, at saka yung kapitbahay namin na si MCG Lurker. Binabati ko din po yung si kaibigang Onat Florendo, si Willie Santiago, maging ang mga naging kaibigan ko sa sa Broccoli TV and Friends, lalo na kay Brox himself. Hi Brox. And higit sa lahat, binabati ko kayo, ikaw, Brad CJ, and Miss Owie. Good evening po. So ako po si Catherine Buendia Samaniego. Sa mga nakakakilala po sa akin personal, ako po ito, si Cat Buendia. Kasi po bago-bago lang din naman ako nakapag-asawa. So I think kung may makakakilala sa akin dito, matatandaan niyo ako sa pangalang Cat Buendia. Sa mga nakakakilala sa akin sa mukha, lalo na sa unang paglabas ko sa Broccoli TV, hindi po kayo nagkakamali. Ako po yun. Ako po si Seth Javier. Kinakabahan ako. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit ako nakapagpakita sa inyo mga kapatid. Medyo naging busy lang po ako ditong mga nakaraang mga buwan. Pero hindi ko po kasi matatanggihan si Brad CJ itong kanyang paanyaya. Dahil kinikilala ko po talaga siya bilang kaibigan at kakampi. At naniniwala ako na sa tulong at awa ng Diyos, makapagbibigay po siya sa atin kung ano man ang kanyang maipapayo para sa ating pagpapatuloy na magkakasama dito po sa journey na tinatahak natin as exiters. Nakilala ko po si Brad CJ through Brad Badong. Pero hindi po ako sure kung paano yun. Hindi ka na po matandaan. Yun. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos at nasumpungan natin siya. Ako po, mga kapatid, ay simpleng miyembro lang. Nakagaya ninyo, minahal ko ng lubos ang iglesyang pinaniwalaan nating magdadala sa atin sa kaligtasan. Mula nga po pala ako sa Division ng Cavite. That being said, tubong Cavite po ako. Cavite niyo po ang tatay ko. At may dugong Bisaya din naman. Kasi po, ang nanay ko po ay galing sa angkan ng ating bayani na si Lapu-Lapu. Mula rin po ang pamilya ko sa mga lahi ng lingkod bayan. Ang aking mga ninuno ay kung tawagan ng mga taong gobyerno at lalo-lalo na sa side ng aking ina. Kaya siguro po kung mula sa lahi na, kahit anong iwas ko, sa serbisyo publiko pa rin po talaga ang naging bagsak ko. Ako po ngayon ay nagpapakadalubhasa sa local governance at nasa ikalawang taon na po ako ng pagiging estudyante ng Doctor of Public Administration sa isang university po dyan sa NCR. Mga kapatid, nabautisman po ako ng October 10.
2003. Naadoktrinahan po ako sa isang malaking lokal dyan sa district ng Metro Manila. 10 taon po ako nagstay sa Metro. Bilang doon po kasi ako nagtatrabaho. Umuwi po ako dito sa Cavite mga taong 2013 dahil nag-resign po ako. And then swerte ko po siguro talaga na nakapasok ako agad-agad sa panunungkulan sa lokal na pamahalaan. At simula po noon, dito lang po ako naglokal sa Cavite. Dalawa po ako sa iglesia, mga kapatid. At sorry, medyo emotional ako. At alam ko po sa kalooban ko, maayos ka-alib. Na minsan isang panahon, inuwo ko lang aking lahat ng magagawa para kahit papaano makatulong ako sa gawain. Buong puso po ako naniniwala sa trina ng iglesyang pinanggalingan natin. At pinakipaglaban ko po ng buong sikap sa aking mga magulang at sa aking mga kaibigan. Nagkaroon po talaga ng gap ang relationship namin ng at friends kasi po talagang nagbago ako. Siyempre, kagaya niyan lahat sa pagkain, sa paniniwala sa lahat ng bagay. Pero ang sabi ko po sa okay lang na pagwikaan ako ng masama or magalit sila sa pag-anib ko. Basta wag lang magagalit ang Panginoon. Kaya sobrang weirdo sa labas na nasasabihan ako na may sariling mundo. Kasi wala po akong kaibigan talaga na yung kaibigan na kaibigan. And yung malayo po ang kalooban ng aking pamilya sa akin. Mga kapatid, mahal na mahal ko po. Simula po sa akin pagkabata. At priority ko po sa buhay ko. Kaya nang marinig ko po ang nagsasalita ng mga bagay tungkol sa Diyos, yun nga kaya ng kanya sinasabi. Po ako nagpatumpik-tumpik at nagpadelay-delay. Nakasumpong po ako na mabuting pagkakataon. Hindi po ako nag-aksaya ng panahon. Kung nating lahat, mga kapatid, nasa loob ng sinamahan. Mostly pagtitiis. Dahil naniniwala tayo na ang pagtitiis makakadalputan sa atin. At mararating natin ang pinapangarap natin. Diba yung nga pong kahit nga po sa CR lang. Kahit sa CR lang ng langit kung may CR man doon. Ayos lang po sa atin yun, diba? Kasama po tayo doon. Po ang pag-uusapan. Hindi naman po siguro ako pahuhuli. Tinis ko din po na wala akong pera. Pagka ako'y nagkakapera, mga kapatid, ang gusto ko palaging makatulong. Kasi alam, kagaya ng nalalaman niyong lahat na kailangan ating makipasan. Pero yun nga, niniwala na wala akong pera. Hindi ko alam kung bakit. Iniisip ng mga magulang ko. Namutan ko silang palagi. At sasabihan, ito alam ng mga kaibigan ko to, na ang ganda-ganda mo, wala kang pera. Ayun. Pero totoo naman po yun. Wala talaga akong pera. Ginawa ko din po mga kapatid na umutang para may maipambigay. Hindi ko din po yung mga pangarap ko sa buhay, mga kapatid. Ayoko po kasi makalabag. Yung mga gusto ko sana maging trabaho, hindi ko ipinilit. Gusto ko lang talaga that time. Nakakain ng ayos, mabili ng gusto kung minsan. Di bali na hindi ko matupad yung mga pangarap ko. Basta makasama ako sa langit. Kasi nga po, alam natin, nung time na yun, na hindi na magtatagal, na magwawakas na. Hindi po ako natutong mag-ipon kasi inisip ko pa mga kapatid,
na kapag nagtago ako ng pera sa sarili ko, aanihin ko naman yun. Ang wakas. Kaya po mga kapatid, nung magkasakit ako, ng sobrang lala, naranasan ko pong mamalimos. Humingi ng awa sa mga tao na hindi ko naman kilala. Kasi po, nung lumapit ako mga manggagawa, ang sabi, pumunta daw siya. Ano gagawin ko doon? Nakakaloka. So, awang-awa po ako sa sarili ko nung mga panahon na yun. May mga kapatid, bila ng kanilang kahirapan, nagbigay sa akin ng kanilang kaya at hindi ko po yun makakalimutan kahit kailan. Gusto ko sabihin sa kanila na kung makakarating ito sa kanila, mahal na mahal kapatid. At hindi ko kayo nalilimutan. Maaaring ninyo, ako ay isang masamang tao dahil magkaiba na po tayo. Pero hindi pa ako magagalit sa inyo kailanman. At kung minsan, isang panahon ay napasama ko ang inyong mga kalooban, hindi ko ng takot sa inyo. Kung ano pa man. Dahil po, umalis po ako ng iglesia. Hindi ko naman po talaga naisip na magagawa ko. Takot po ako mga kapatid. Kasi yun nga po, kagaya ng madami sa atin, saan ako pupunta? Ang puso ko po nasa iglesia lang. Hindi ko kailanman isa-hinaga na magagawa ko ito. Kaso po nangyari lang noong 2023, hindi ko na talaga makayanan yung format na tipon. Kako sa sarili ko, anong nangyayari? Bakit ang haba-haba ng programa? Kako, pinagsisikapan yung kapatid na Ellie na paigsiin yung mga pagkakatipon. Yung paabutin ng sobrang late, wala namang consultation, puro lang recap. May takeaways na ng mga featured na kapatid. May recap na ni Jamal, tapos may recap pa ni Arman. Yung parikap-recap, paulit-ulit naman din ang paksa. Sabi ko, natuto talaga ako. I mean, hindi dati na nadadagdagan yung kaalaman. Dinajustify pa yung paulit-ulit sa sarili ko. Hindi ko natalanan. Kaya ang nangyari, nung taon na yon, since Zoom, natutulog na lang ako sa pagkakapuyat. So yun. Pero dumating po yung araw na ipinaksa yun tungkol sa halal. Yung starting po sa akin doon was, sinabi ni DSR na we could do our research para ikapapanatag ng ating kalooban natin. And if you find it halal, edi if not halal, di kainin mo, parang galot. And I did. Nag-research po talaga ako. At yung araw po yung araw na nagbago talaga yung aking pananaw. Napadpad po ako sa pad ako sa Broccoli TV, sa page ni Adele, and sa page ni Onat Florento. So, nang iyak sa mga nabasa ko, mga kapatid. So, yung mga paghihirap ng mga kaanib na inape, na napakinabangan, pero walang maayos na kalagayan. Hindi po kaya ng puso ko na mabasa ko yung mga yon. Tapos makikita natin yung miyembro ng maharlikang pamilya na yan, na nakapag-concert pa sa Taylor Swift at yung gastos, makakabili ka ng sasakyan, tapos makikita mo yung mga iba't ibang luho, mga gamit na kamamahal, na sari-saring motor na yan, sasakyan, kung ano-ano pa. Talaga ako ng station doon. Hindi ko kaya. Hindi po siya naiigit ang sino man, kanino man. Isip ko lang po. Nagtitiis na mahirapan. Walang makain kung minsan. Makapatid lamang nakaisa.
naman, hindi naman po kasi natin masasabi na paninirang puri ang nakita dahil sa mga ebidensya ng mga nagsiwalat ng mga yon. At marami mga kapatid, hindi ko po minamahalaga yung mga pangit na sinasabi tungkol sa kanilang mga katauhan dahil lahat ng mga may kasiraan. Mahalin po ako sa inyo. Gusto ko pang maligtas, mga kapatid. At dahil po sa prinsipyo, panatilihan, upang mabuting tao sa kabila ng mga sablay ko sa buhay na ito. Pero I'm very sad to say na po ganun. Hindi po talaga, mga kapatid. Kaya on May 2024, nag-decide na po ako mag-exit. So na po ako nakalaya. Mga kapatid, ang pag-exit ko po ay yung akong madali sa sarili ko. Alam ko hindi yun nagagawang ng lahat, pero nagawa ko. So, inaral ko po kasi yung mga actions. Maging peaceful po ang pag-exit ko. Akin, para sa lahat. At naging successful naman po ako. Lamang, hindi po talaga mawawala yung fact na makakarinig po tayo ng hindi magandang salita from them. Sabihin nila na simula't simula pa lang daw ay ramdam nila na hindi daw po tayo talaga kapatid and all. Alam natin, mga kapatid, na hindi totoo. Kilala natin ang ating mga sarili. Basta ang alam ko, yung ipinakilala sa atin na nasa Biblia, siya doon sa iglesia yun. Nung una pa nangihinayang ako, sa doon na inilagi ko doon ang aking buhay at lakas na naipaglingkod. Pero it doesn't matter now. Yan, tuloy lang po tayo, mga kapatid. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Sasya na kayo, naiyak talaga ako. Huwag po tayong matatakot kapag nakakaramdam po tayo ng pangamba. Lalo na sasagi sa atin na saan ba tayo pupunta. Ang mahalaga po ngayon, mga kapatid, ay nakaalis na tayo at nabuksan po ang ating kaisipan. Yan po. Sa ngayon pa, mga kapatid, after a year, maayos po ang buhay ko. Ewan ko kung saan nagagaling yung mga ng iba dyan. Yan, nas close po kami. Bili ko sa kabila ng mga problems na normal naman talaga na dumadating. Nagkaroon po na grupo ng mga kaibigan na exit. And like I said, yung cult of friends, sobrang ipinagpapasalamat ko kasi po hindi nila iniwanan sa panahon na sulit. And as you can see, maigsi na po ang buhok ko. Twice na po ako nagpaputol ng buhok. Hindi naman po ako naging masamang tao. Kumain po ako ng halal, hindi din po ako naging tao. At mas naging matulungin sa mga everyone na nasa paligid ko. Kung nasa kapangyarihan ng kamay ko na gawin totoo. At saka mas naging matalas ang aking dam at mas napapagsanayan ko po ang magkaroon ng mabuting budhi. Hinihingi ko po ng pasensya na hindi po ako updated sa mga bagong pangyayari. Kung ano man lang nangyayari sa kulto and all. I guess maybe I've truly moved on. You know, whatever happened, whatever's happening, anything at all if it's about kulto, matter to me. Whatever they say about me, makarating man sa akin or kung ano man, I really have the slightest care. Makes no difference. It's irrelevant. Pagsikapan natin na walang makakasira sa happiness natin. Ipinagpapasalamat ko po. Pagpasalamat natin, mga kapatid, na may mga tao naghahayag ng mga bagay na dahilan na nag-alis sa pagiging delusional
at pag-aaksaya ng ating oras sa mga dating kaanib na naglakas ng loob na sabihin ang kanilang naging karanasan at sa mga kapatid na handang manindigan sa katotohanan. Kagaya ni CJ, DK, at yung mga iba pa, at saka yung iba pa na hindi ko na nakikilala. Magpakalakas po tayo, magtulong-tulong, at kagaya ng narinig natin kanina, sundin natin ang mabuting buhay. Mga kapatid, gamitin natin ang isip na po sana sa ating magpapauto. Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon at saka kalilimutan na manalangin palagi sa Diyos. Ilahong po. Alam na wala na. Nana? Aba. Ayan, salamat sa pag-share mo ha. Ako hindi ko naman nakikita yung pag-iyak mo as weakness eh. Yan ay courage. Siyempre, babae, emotional. Pero nakikita ko kay si Scott, full of courage. Tapang yan mga kapatid. Tulad nga na pag-usapan namin ni Brad DK last Sunday, di ba? Pinanggit ko na na lahat ng mga umiigit, nag-feedback ulit. Yung lahat ng mga umexit, it took a lot of courage. One way or another, iba-iba. Merong mabigat na exit, meron ding medyo hindi ganun kabigat. Hindi mo rin pwedeng i-measure. Katulad nung kay Scott. Siyempre, masakit talaga yon. Binigay mo lahat. And then suddenly, nagising ka, you felt betrayed. Nakita mo lahat. Pero I believe si Scott, sabi nga niya, naka-move on na siya. At I do believe, nakita ko naman, move on na talaga siya. Kita mo naman. Maraming inggit na mga delulo sa loob. Gaganda na ng mga exiters. Asawa ko, ang ganda. O si Scott, maganda. Maayos ang buhok, di mukhang hilot. Yan ang ano nila na pinasasama, na hindi yan masama. Katunayan, yung mga artista nilang artistahan sa UNTV, mga nagme-makeup din naman, sagad nga hanggang buti makeup, kahit nga ang sabi ko doon sa isa yung isa doon sa kanila ang pangit naman, kahit naka-makeup na, pangit pa din. Masama lang magsinungaling, di na ako nanlalait. Pero sinasabi ko lang yung totoo. Kaya si Scott, salamat sa pag-share mo at maging inspiration ka rin sa lahat ng mga kapatid. Ako rin mismo mga kapatid, nagmamasid lang naman ako sa inyong lahat. Pero ako, I take my inspiration as well sa mga kapatid na nakikita ko. Yung mga makikita mo na masaya na sa buhay. Yung isang kapatid nga kanina, nakita ko bago ako mag-live naka-live sila nag-i-enjoy yung pamilya. Imagine mo, yung ganitong oras, nag-uubos na tayo ng oras niya sa apalit o sa kanya-kanyang lokal at nauubos na yung oras imbis na may bonding kayo ng family. O ngayon, nakita ko, yung isang kapatid, nag-i-enjoy sila ng family. Kaya, ayan, si Scott. Meron ka pang final words? Pwede ka ulit umiyak. Marami kang pinaiyak. I guess I've already said it. Ano yung nasa kalooban ko? Can you hear me? Ayun. Kakry na naman ako. Yan. So yun nga. Mga kapatid if you need anything, if you have any questions about local governance, just you can message me. If you guys would like to add na lang yung Seth Javier kasi I'm unable to add some kapatid dito sa account gamit ko. So yun. If you have question, message me Salamat Brad CJ. Nagsalita mo kalok. Salamat
Salamat, Scott. Sige. Yung mga ibang personal dyan, i-PM nyo na lang siya. Sobrang lang late, Oliver. Ayan. Sana mga kapatid, ayan, nakikita nyo ulit mga kapatid dyan sa loob kung paano ang pinagdaanan namin, nagdaanan ni Scott, at kung ano kami ngayon. Hindi kami naging masamang tao, napabuti pa kami, at nakita namin lalo ngayon yung ganda ng mundo, yung paggawa ng Diyos sa lahat. At lalo kaming naging mabubuting mga tao. Sa totoo lang, mga kapatid. Kaya, salamat uli sa pag-share, Scott, at katulong din natin siya sa discerning Christians, mga kapatid. Slow lang ang ating movement. Very slow. Pero I want to be precise. Ayokong magpabigla-bigla. Siyempre, pag may kapayapaan, mga kapatid, ay masarap sa kalooban. Payapa kaming lahat. Yan, mga MCGI, yung naramdaman namin kapayapaan ngayon, kasi galing na kami dyan. Mas malayo. Kung nakaramdam naman kami dati, iba ngayon. Di ba, no, si Scott? Mas, hindi ka na ngayon judgmental. Hindi. Oo. I don't, parang, what strength para mang-judge ng tao because everyone has the reason bakit nila, why they do certain things, bakit ganito yung result ng isang mga bagay na nangyari. Well, we can't just parang i-judge because we have to understand na na alamin natin, maging tayo, curious about ano nangyari, ba't ganon. And understand kung ano yung mga circumstansya. Yung basta-basta ka na lang kung ano nang sinasabi. Tapos, mga akala mo, at one point, maybe you're right, pero hindi mo alam kung ano yung totoo. Kaya alamin mo, parang gamitin mo yung utak mo. Hindi ko masabi ng buo. Pero alam ko, naiintindihan ako ng lahat sa atin na dito. Yung gano'n. Huwag tayong judgmental. Hindi, like, well, yun. Hindi dapat tayo gano'n. Man yung dyan, I don't wanna say na na parang, alam mo yun, sa judgmental, gano'n. Kasi baka finifeed lang din sa kanilang nalalaman nila. Pero yun nga, if sino man dito, itigil na natin yung gano'n. Okay, masama yun. Yeah. Ayun. Well said. At sa atin, mga kapatid, ano man yung marinig natin na masakit laban sa atin, makarating sa atin, kasi masakit talaga yun, marinig mo eh. Lalo na pag marinig mo pa, ang mabalitaan mo galing pa sa kaibigan mo, naging close mo. Alam niya mga kapatid, pag pinag-aaralan kasi yan, pagka umabot ka na dun sa point na pag narinig mo, hindi mo pinapapasok sa kabila at lumalabas sa kabila. Nadadigest mo na at nangingiti ka na lang. Ibang level ng moving on. Sa akin, kaya ako nasasabi, sa akin mismo rin, ramdam ko yun. Nung una, medyo masakit. Wala naman akong pinakisamang masama. Pero ngayon, naiintindihan ko, una, galing ako dyan eh. Dilulo lang yan, kaya ganyan eh. Hindi lang niya naiintindihan yung abot na nung pangunawa natin eh. So, madadigest mo. So, pag-aralan po natin, huwag tayong forever. Kailangan we need to keep moving forward. Huwag tayong forever na stuck na lang sa damdamin,
stuck na lang dun sa sakit. Sabi ko nga sa inyo yung iyak ni Kat, nakikita ko hindi naman iyak ng weakness. Damdamin lang. Dahil nagkikwento siya Kumbaga, binalikan niya yung nakaraan para maikwento niya And it takes another courage yun, mga kapatid. Merong iba hindi kaya yung balikan na yung dati. And yet, this is Kat na kwento niya. Bigat yun. Yung susunod ng guest natin lalaki Pero sabi niya, Brad, baka maiyak ako Tingnan niya. Pero, ano yun. Salamat, Kat sa pagkakataon ng pag-share mo sana nakapagbigay ito ng inspiration sa lahat ng mga exeter at kayon din naging eye-opener palalo sa mga closet na nakikinig. Maging doon sa mga dilulu. Ang daming nag-a-add sa akin ngayon ng mga dilulu So nakikita ko na may mga open-minded ng mga kapatid. So maganda ito mga kapatid. Kaya sa susunod ulit, meron ulit tayong guest, mga kapatid. Nandyan lang sa tabi-tabi nyo lang din. Nagko-comment lang sila dyan. Mahahaba na yung guest natin nakapila na So, salamat ulit, Sis Kat Magandang gabi dyan. Magandang dito, 12:30 na rito. Salamat.